Hello, hello! Happy weekend, everyone! Magandang araw! Magandang gabi! Magandang gabi. Oh, happy weekend nga eh, kasi Saturday. Kamusta po ang inyong weekend so far? Happy, it's last day of November. And tomorrow will be December na. Ang bilis ng isang buwan na lang. At tapos na ang taon. So, with that, cliche. So, how are we going to redefine or reinvent our story? Malapit na naman ang mga New Year's resolution. Oo, yung malapit na yung mga New Year's resolution. So, how are we going to create a new chapter of our life? A new version. A new version of ourselves, di ba? Kasi, hindi naman natatapos yung story natatapos lang ang story natin kung, syempre, kung kinuha na tayo ni Lord. Amen. But, since andito pa tayo sa mundo, so we have the chance and the opportunity to redefine or to reinvent ourselves, di ba? Or, sa palaging sinasabi nga ni Father Dave, make yourself better today than yesterday. Oo, kasi tayo ang may hawak ng kumbaga kung sa writer ka, 'di ba? Kung ikaw ay isang writer, you hold the pen. So ikaw ang author. Apart from the Lord, syempre, 'di ba? Siya ang ating ultimate author of our lives. Pero sa ngayon, kumbaga, nasa sayo, how are you going to write your own story, di ba? Like, it's never too late to start a new chapter. Oo. Kumbaga, parang napaka-applicable niya kasi nga, since malapit na naman ang bagong taon, syempre, meron tayong mga New Year's resolution, and how are we going to achieve that one? Di ba? Kumbaga, ano ang chapter ng buhay natin ang gusto mong i-rewrite kung maaari? So, pinakamaganda siguro, syempre, mag-reflect tayo for the past 12 months and see where we started from the beginning of 2024 hanggang sa bago matapos ang taon. So, ano ba yung tinatawag nating reinvention? Ano ba ang ibig sabihin nun? So, reinvention is about redefining yourself and your goals. It means that you're not erasing your past, but you are building on it. Kumbaga, syempre, past is past already, di ba? Wala na tayong magagawa dun. But what we can do is, we'll use that past para maging stepping stone natin sa kung ano yung gusto nating ma-achieve. Kung ano yung gusto nating ma-achieve na goals, di ba? And then why reinvention is very important? Kasi syempre, it allows you to grow, adapt, and align with your true purpose. Ano ba talaga ang purpose natin in life, di ba? May mga iba, may tinatawag na yung calling, di ba? May mga iba, may mga nurse, may mga taong yung calling nila is to help people in the through bedside nursing, di ba? May mga taong yung calling nila is to serve the Lord, kaya doon sila sa simbahan. So, it means yung reinvention is like yung dapat ma-align yung talagang true purpose natin in life. Di ba? And then, syempre, katulad nung na-mention namin na it's never too late to start a new chapter of your life. Let's just see those people na hindi naging hadlang yung siguro yung age nila or yung current situation nila. Take for example, 'di ba si Colonel Sanders, 'di ba, yung may-ari ng KFC. So he founded the KFC at the age of 60 plus, 65 yata 'yon. So he didn't let his age hinder him from becoming successful.
Ganon din si J.K. Rowling, di ba? Siya rin yung author ng best-selling novels ng Harry Potter series, di ba? But before she became successful, marami rin siyang pinagdaanan na challenges like nobody, hi Mira. Hi Madam Mira, kumusta? So, marami rin pinagdaanan si J.K. Rowling na ang tawag dito, challenges like yung walang walang interesado sa story niya. Sa books niya, di ba, na Harry Potter. But then, hindi siya nawalan ng pag-asa and nakahanap siya ng someone na magpapublish ng books niya and the rest is history, di ba? So, how are we going to rewrite our story? Your story, di ba? There are steps in order for us to rewrite our own stories. So first, you have to acknowledge your current chapter, your current situation, di ba? Reflect on where you are now without judgment. Just be truthful, di ba? Be honest with yourself. Be honest with yourself. Nasaan ka ba ngayon? Ano bang estado ng buhay mo ngayon? Naghihirap ka ba? Yung kumbaga, ano ka lang, yung just to live by, para mabuhay o di kaya naabot mo na ba sa buhay yung mga goals mo. Basta you need to assess, you need to acknowledge kung anong sitwasyon mo ngayon, 'di ba? Siguro kung sumasagana ka naman ngayon, masaya ka ba? Oo. Or para bang may kulang pa rin? Oo. So when you are acknowledging your current chapter or your current situation in life, you have to ask yourself what parts of your story are no longer serving you. Kasi, dun mo malalaman kung ano yung mga dapat mong i-change sa'yo. Diba? And then second step is, syempre, you have to visualize your new chapter or your new story, diba? You have to define what you want your life to look like. So, dito pumapasok yung visualization. Diba, nakikita natin sa Facebook, yung manifesting, travel, manifesting abundance, manifesting yung maraming mga nakikita natin sa Facebook na mga visualization. Kasi napakalaking impact when you see something that you want to happen in your life, yung araw-araw mong nakikita. Kumbaga, naalala ko pa yan sa psychology dati nung nag-aaral kami. Yan yung stimulus na sinasabi namin, na when you are exposed to a stimulus na yun yung nagtitrigger sa'yo para magpursige. So like siguro make a vision board. Like kunwari, in 2 to 3 years time, you can pay off your car loan. Diba? Then when you are making your vision board, there's no limit on it actually, because that is your vision. That is how you see yourself. Your diba? Yourself. So be bold, be bigger. Kasi ikaw yan eh. Ikaw ang may gusto niyan. Hindi ibang tao ang may gusto nun. Ikaw. And the next step is, syempre, you have to take action, di ba? One page at a time. Kumbaga, one step at a time. Kasi without action, your dream will always be a dream. Hanggang sa pangarap na lang yun kung wala kang gagawing action, di ba? And with that action, kahit na maliit, di ba? Small, consistent actions lead to lasting change. Yun yung lagi namin ina-emphasize kasi we keep on dreaming, yung mga pangandoy natin in life, like gusto natin nung mga gantong bagay. But then, how are you going to achieve your goals if you will not take an action, di ba? Kumbaga parang nangangarap ka lang ng gising. Ayun. Hello, Rexley. Good evening. Good evening. Yan. Ako, nagising na ulit si Rexley. Mabuhay. Hindi, duty siya ngayon. Duty siya. Oo. So, di ba yun? So, and the next step to rewriting your story is, syempre, you have to embrace your setbacks,
as part of the story. Kasi di ba, it is like consider the challenges, the setbacks as plot twist, di ba? It's not the end. It's part of the journey. Kumbaga, magkaroon ka man ng setback in life, hindi pa yun, hindi doon natatapos ang mundo. Hindi doon natatapos ang story mo. But instead, make it kumbaga, a sweet comeback. Yun. Di ba? Leverage on it. Ika nga. Oo, kasi doon sa mga setbacks na yon, you become resilient eh. Kumbaga, nagiging matatag tayo. And the learnings that we get from those setbacks and challenges, yun yung nagpapatatag sa atin. Diba? And then, syempre, ang importance ng mindset shifting when we are rewriting our own journey. Diba? Like, syempre, you have to overcome your self-doubt. Diba? Kasi, kailangan mong ma-overcome yung negative self-talk. Like, ay, hindi ko kayang gawin to. Ay, hindi mo pa nga nasusubukan, paano mo malalaman? Diba? Hindi mo pa nga nakikita, paano mo malalaman kung hindi mo siya sisilipin, kung hindi mo siya bibigyan ng attention. Hindi, at saka kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon at least na makita mo kung ano yung mga opportunity, mga nasa paligid natin, diba? Yan, tama. Kasi ito yan eh. What if yung story that we are afraid to write becomes the one that inspires others? Ganda yan. Diba? Playbook. Oo, hindi kasi ang tawag dito, hindi natin alam kung sino yung mga nai-inspire sa story mo. And if you will not rewrite your story, then you'll never know. Syempre. You'll never know. And then, syempre, you have to celebrate your progress and not perfection. Nobody is perfect, di ba? Kumbaga, lahat tayo nagkakamali. We bound to commit mistakes and it's fine. Kasi tao lang naman tayo, di ba? All we have to do is just to focus on our journey. And, di ba, sinasabi nga nila na focus on the journey, not the destination. Not just the destination, di ba? Kumbaga, enjoy the journey, kumbaga. Oo. Di ba pagka naglo-long drive tayo, di ba ine-enjoy natin yung sceneries, yung mga nadadaanan natin. Hindi lang yung kung saan tayo pupunta. Naalala ko tuloy si Coco Melon. Are we there yet? Oo, di ba? Oo, di ba? Kasi look at the surroundings, look at the experience, look at the yung feel the present, kumbaga, while you are taking that journey. So, just to summarize it all, so reinvention or rewriting your story is possible at any stage of life. Whether bata ka pa, or you are matanda na, or in the middle age, walang pinipiling edad yon. When you want to reinvent yourself, when you want to rewrite your story. Diba? You just have to start reflecting, syempre, visualizing, and the most important thing is you have to take actionable steps. Yun ang pinaka, let's say, yun talagang pinaka deciding factor, I would say. You have to decide when you want to make those changes. So, like, siguro, bago natin i-close yung discussion, maybe we will just encourage you to write down one change you'd like to make in your life, and then take the first step to make it happen. Yeah. Like, write it now, and then maybe keep it, and then look at it maybe after 6 months. Tingnan natin kung halimbawang na-achieve mo na ba yon, or may nabago ba dun sa bagay na isinulat mo ngayong araw na to, 'di ba? And then syempre, we will leave you with an inspiring quote. Alala ko tuloy muna bago mo tapusin umpisahan yung inspiring quote. And dito sa US kasi napaka
common ng mga tinatawag nilang time capsule. Ano yun? Yung time capsule na yun yung maglalagay sila, magsusulat sila sa isang papel, whatever it is, goals, wishes, etc., etc. Ipunin nila yun, lalagay nila sa isang parang anything, container, canister, anything, tapos ibabaon nila yun sa lupa. And then, few years after, siguro, 5 years, 10 years down the line, tsaka nila ukayan yun. Tapos, isa-isahin nilang basahin ulit. May gumagawa pa pala. Meron. Napaka-common dito doon. So, ano din, pwede rin yun kung may time kayo. Pero yun lang, siguro yung ano lang, just write down one thing that you want to change in your life, and then maybe after 6 months, take a look at it. Tignan natin kung may naging changes, di ba? Yeah. So, for that inspiring quote na iiwan namin sa inyo, it's never too late to be what you might have been. Yun. Diba? Napakabigat na quote. Kasi, kumbaga, hindi pa naman talaga huli ang lahat para gawin natin yung bagay na in the end, magiging kumbaga, magiging successful, we will be able to achieve our goals, yung mga bagay na ganun. Diba? It is never too late, syempre, if you take an action. It's up to you to decide for that. If it's up to you to decide whether you want to stay on your current situation, current place, your comfort zones, or you want to move ahead and run the race para mas mabilis mong ma-achieve yung goals mo, 'di ba? So I think that would be all for tonight. Kumbaga lang, something to ponder lang, kasi minsan may mga bagay-bagay na parang na tayo, kumbaga komportable na tayo, kumbaga okay na ako sa ganito, okay na ako sa estado ng buhay ko. Wala namang masama doon. Kung yun ang talagang gusto nyo, wala namang masama. That's the version of you. Oh, that's your version. But for those people who wants to have a better version of yourselves, take a chance. Kumbaga, kung mag-risk ka rin naman, it's like you just have to find something that is worth risking, 'di ba? Balikan natin yung ating whys. Oo, balikan niyo yung ating whys. Like, para kanino po ba tayo bumabangon araw-araw? Yeah. Oo. Malaking bagay. Malaking bagay yun. In order for us to reinvent or we can rewrite our own story. So I think that would be all for tonight po. Maraming salamat for tuning in live, and for those who will be watching replay, please comment down below your insights, or kung meron kayong mga gustong i-add sa topic na ito. And then sa ating mga viewers na magjo-duty, night duty, nawa po maging peaceful lang inyong gabi at hindi toxic. And doon naman sa mga nakapag-umpisa ng kanilang linggo, maraming salamat po, at huwag po natin kalilimutan na magpasalamat sa Diyos, magsimba kung kailangan, kung may panahon, and magdasal palagi. So, God bless po palagi, and may God guide you and bless you with your decision making. Good night, everyone. Thank you po.